sila. Ano pa rin, parang hinahabol sila ng mga kasalanan, hinahabol sila ng struggle, sobra, ang bigat-bigat ng struggle. Kasi kung walang pamilya na nakadugtong sa misyon, talagang habang buhay na lang sila, nandun sila sa prisoner. Pero kung may nagdadasal, pag may nagdadasal, naiaano sila, naiakyat. Tapos yung birthday, yung kamatayan, anniversary ng kamatayan, yung All Souls Day, yung Christmas. Kasi every December 25th, yung mga tao na nagsasapiring soul, may deliverance yan. Dinideliver ng Diyos yung mga taong idinadasal, yung mga suffering souls, yung mga family bloodline mo, kahit hindi mo kilala, kung walang nagdadasal sa kanila, nagkakaroon umaakyat, paakyat ng paakyat. Tapos magpapamisa kayo, date anniversary, birthday, All Souls Days, Christmas, importante yan. Malaking tulong yan sa mga tao na prisoner ng pagkakamali na hindi sinurinder sa Panginoon. Kaya nakakaano kasi kung walang nagdadasal, hanggang 7th generation mamanahin ng mga anak yun. Ngayon, lalo na ang panahon ngayon, bihira ang mga bata na nagdadasal. Walang nagme-mission. Kung wala nang kinakapitan, anong mangyayari sa soul nila? Corrupt. Kasi nakapokus na lang sila sa trabaho. Wala nang simba, wala nang nagme-mediator na magturo. Ang mga kaparian, kumukulang na. So, sino magpapatuloy? Ganun yan. Kaya, pababa ng pababa. So, anong mangyayari sa mga sa mga siblings na nandito pa sa lupa? Wala. Nahihila ng demonyo. Wala na kasing wala nang bumabakod sa pamilya. Kaya importante, ganito yan. So parang kahoy, ito nakatayo, hindi na wala nang priskong Hindi na nagwa-branches kasi patay na. Walang nagdadasal Pero kung patuloy na may nagdadasal, para itong dinidiligan. At the same time, dinidiligan mo yung mga souls na wala nang nakaalaala, yung mga kamag-anak, mga pinagmulan ng dugo mo natutuwa. Therefore, pag nakarating sila sa paraiso, hindi rin makakalimutan yung sakripisyong ibinigay mo sa kanila. Kaya ikaw, pag nagdadasal, yung mga dinasal mong kaluluwa na pumunta na sa paraiso, ay naku, ang laki ng utang na loob natin dyan. Ilapit natin. Sila rin tumutulong. Kaya malaki ang nagagawa ng panalangin. Kaya kahit na kayo may sakit, wag ninyong wag ninyong sukuan ang panalangin. Kasi ang Diyos hindi bingi. Hindi siya maramot ng pagbibigay. Continuous. Kailangan lang talaga pangatawanan natin ang ating mga pagdarasal. Mga kabataan ngayon, kailangan diligin natin ang pagdarasal dahil mga tamad na, nandun na sa iPad. Doon na ang nila, ang love nila entertainer. Wala na. Kaya tayo naman na nagdadasal, huwag nating pabayaan ating mga sarili. Continuous na magpamisa tayo sa ating mga sarili kasi nagbibigay sa atin ng lakas. Karamihan ng tao, dinadasal ang panglahat, pero ang sarili nila hindi dinadasal. Oo nga po. Naniniglik nila, nakakalimutan. Ay, mga anak ko na lang, mga kamag-anakan na naghihirap. Paano ikaw? Ikaw ang puno. Ikaw, bigyan mo ng importansya ang healthy mind na binigay sa'yo para pangalagaan ka ng Diyos. Parang dinidiligan mong halaman. Kahit tig-init,
maano ka, magsipag kang mangalaga dun sa mga pananim mo. Di ba buhay sila? Maganda ang mga dahon. Magandang tingnan. Oh, kung bulaklak, namumulaklak na pagkaganda-ganda. Pero isipin natin, ang tao parang mga bulaklak. Gumaganda ka kung pinangangalagaan mo ang soul mo. Para kang ang gagandang tingnan ng mga bulaklak. Pero ang mga bulaklak, madaling mamatay. Ang mga tao, ang pananampalataya, madaling mamatay. Kung may problema, lalo na kung may sakit, iisipin na, ay bakit ako dasal ng dasal? Bakit naman ako hindi pinapakinggan? Tanim ni tanim yan. Bakit? Tinatanggal ka sa presensya ng Diyos. Bakit ka naman gusto? Bakit gugustuhin mo tanggalin ka sa presensya ng Diyos? Para manlumo ka at ang totoong inaagaw sa iyo ang kaluluwa mo. Kahit ilang taong kang nagdadasal, pagdating ng kahinaan mo, ng weak spot mo, kung sumurinder ka, hindi kasama yung matagal mong pagsisilbi sa Diyos. Ang importante, yung matapang ka na magtiwala sa Diyos lalo na sa panahon ng kahinaan mo. Dahil siya ang nagbibigay ng lakas. Siya ang magbibigay sa iyo ng dugtong ng buhay. Walang iba. Kahit mapira ka, palibot ka ng mga espesyalistang doktor. Kung hindi ka pumupunta sa puno ng buhay, ang nagbigay sa atin ng buhay ang Diyos, hindi ka gagaling. Hindi mo mabibili ang health mo. By the same token, hindi mo mabibili ang way mo sa heaven. Kaya habang nandito tayo sa lupa, mag-impok tayo ng para sa beautification ng ating soul. Paano magagawa yun? Ibig sabihin, talagang magpakatotoo ka sa pagtitiwala mo sa Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob. Pero noong 1996, sabi ng doktor, punta ka sa Hawaii, i-ano ka immediately. Kasi ang 4 na artery mo ay puno. Kailangan operahan ka. Hindi naman ako binigyan ng gamot. Ano lang ang pinamahala ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, alam mo naman itong apo ko, ang late-late pa, kawawa naman siya. Pero kung kalooban mo, tulungan mo akong pahabain pa ang buhay ko. Marami pa kasi akong gustong ihandog sa iyo. Marami pa akong gustong akayin para bumalik loob sa iyo. Yun lang, magro-rosaryo ako. Tapos sabi ko kay Mahal na Birhen, Mahal na Birhen, samahan mo ako sa pagdarasal ko. Ari nawa, payagan ng Diyos na dugtungan ang buhay ko. At Santa Filomena, samahan mo ako. Mahal na Birhen, ikaw ang modelo ng pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kaya samahan mo ako. Sabi ko, ngayon, ang pinunla ng Diyos sa aking lakas, parang nawawala. Kaya samahan mo ako sa mga panalangin kong ito. That is 1996. Witness kayong dalawa ni Aurin. Nandun ka rin, Luz, di ba? Nandun ka pa? Nangingitim na yung kamay ni Mae. Itong kuko ko, nangingitim na yan. Pero hindi ako nagitla. Hindi ko tinanggal yung sampalataya ko sa Diyos na, Diyos ko, ikaw may-ari ng buhay ko, pinamamahala ko sa iyo. Kung kalooban mo, nadugtungan ang buhay ko. Sabi kong ganun. Patuloy akong magre-recruit ng tao pabalik sa iyo. So hanggang ngayon, nandito pa ako, salamat sa Diyos. Yeah. At hinihingi ko na lumawak pa ang ko para marami pang matulungan. Totoo yan, huwag kayong panghinaan ng loob. Ikaw, Auring, pag natatakot kang matumba, basta ipamahala mo sa Diyos, Lord, gabayan mo ako sa bawat hakbang ng paa ko, sa bawat kilos ng buong katawan. Tulungan mo ako na makalakad ako ng maayos. At bigyan mo ako ng very keen mind to help myself. So that I can help others. I can help my children and my grandchildren.
Bigyan mo ako ng lakas, tibay ng katawan, at iba yung pananampalataya. Isama mo ako sa yung mga marami mong pinagaling, Jesus. Kung ikaw nandito pa sa lupa, kung nandito ka pa nga sa lupa, malakas ang panalangin mo sa amin, lalo na ngayon nakasama mo ang Diyos Ama. Kaya samahan ninyo ako sa pagdarasal ko. Samahan ninyo itong mga petitions ko. Kung anong petition mo, ilan? Walang limit kung anong petition mo. Walang limit yan. Pinadala mo ang banal na Espiritu upang magbantay sa akin. Kaya samahan ninyo ako sa bawat hakbang yugto ng buhay ko. Pinamamahala ko sa iyo. Naniniwala po ako na ikaw ang may-ari ng lahat. Lahat ng kabutihan, ikaw ang may-ari. Kaya, Lord, gusto ko pa akong mabuhay ng matagal na may lakas, sigla, at very keen mind to help myself. Lagi mo yang sasabihin. When you see that over and over again, it will really happen to you. Kung buo kang naniniwala, mangyayari yun sa'yo. Ganon ang ginawa ko nung may sakit ako sa puso ng 1996. Nagro-rosaryo ako. Mahal na Birhen, samahan mo ko sa pagdarasal. Hindi ka mapapahindian ni Jesus dahil ikaw ang ina. Oh. Pero sinasabi ko yun, naniniwala ako talaga, buong puso ako naniniwala. Oh. Kung hindi mapakinggan ng Panginoong Jesucristo at ni Diyos Ama ang panalangin ko, mahal na Birhen, ilapit mo itong panalangin ko dahil hindi ka mapapahindian ng Diyos. Oh. Dahil modelo ka ng obedience. Ha? Sabi ko, Lord, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Ikaw rin ang magkakadugtong niyan. Ako naniniwala talaga na kung gugustuhin mo, walang imposible. Oh. Talagang bigyan mo ng buhay. Hindi mo lang sasabihin dahil kinapikat mo yung dasal ko, yung heart-to-heart talk sa Panginoon na parang buhay siya na hindi ka mapapahindian. Diba ang magulang? Kahit galit na galit sa'yo, kung you are suffering, nawawala yung galit. Kung anong hihingin mo sa magulang mo, bibigay sa'yo dahil mahal ka nila. Ganon din ang Diyos. Kung talagang totoo kang tumatawag sa Kanya, bibigyan, magkikrystallize yan, bibigyan dahil wala kang sinasaktang tao. Sarili mo lang ang inilalapit mo at magiging witness ka sa sarili mong buhay. Magiging witness ka sa pagpapagaling ng Diyos sa'yo. Sa tulong ni Santa Filomena at Mahal na Birhen, lahat ng mga santo, tawagan mo. Kung hindi mo, halimbawa, katulad nagdadasal ako sa kapilya, mga tulong pa ang tao. Sabi ko, sa Mahal na Birhen, pwede po bang anyayahin mo lahat ang mga santo't santa sa langit? At ito ang mga petitions ko. Sabi kong gano'n. Samahan ninyo ako magdasal dahil ang mga kasamahan ko natutulog pa. Oh. So, maniwala ka na ang presensya ng mga santo't santa na nagsisilbi sa Diyos, nandyan sinasamahan ka. Nasa ano yun eh? Nasa paniniwala mo. Di ba ang sabi ni Jesus? Your faith, di ba? Ang paniniwala mong nagpagaling sa'yo. Hindi naman sinabi ni Jesus na ako ang nagpagaling sa iyo, di ba? Tapos ano ang sinabi niya? Your sins are forgiven. Go in peace. Don't sin no more. Oh. Ang dali-dali intindihin. Kung totoo kang nananampalataya, hindi mahirap intindihin yun. Kaya tandaan ninyo, huwag ninyong hayaan na itong family tree ninyo na hindi na umuusbong dahil kulang kayo ng paniniwala o natatakot kayo sa mga sasabihin ng doktor. Huwag ninyong dahil ang pinakadoktor na totoo, Diyos. Binigyan ng Diyos ng karapatan ang doktor para i-assist tayo. Pero ang mga hidden agenda na Diyos lang ang may-ari, walang kaalaman ang doktor. Hindi nila makomprehend yan. Kung gumaling ka na nasa bingit ka ng kamatayan, gumaling ka. Hindi mo masasabi ang definition, bakit ka gumaling? Ha?
ano lang masasabi mo? Miracle yan. Bakit miracle? Pagkat hindi ma-explain ang sino man kahit anong dunong mo, hindi ma-explain kung bakit gumaling. Iyon ang sekreto ng Diyos. Yung buong paniniwala mo sa Kanya, ibibigay sa'yo yun. Basta maganda lang ang intention mo, hindi ka nananakit ng kapwa. At saka ihiling mo yung Ating aral. ihiling mo yung kung anong kamalian mo dahil walang tao ang hindi nagkakamali. Lord, patawarin mo ako kung may nakalimutan ako mga pagkakamali ko sa buhay na hindi ko nasabi sa iyo, Lord. Saliksikin mo ako. Inihingi ko ang tawad ang anumang mga pagkakamali ko na hindi ko na idulot sa iyo. Kaya kayo na po ang magsaliksik kung ano ang kasalanan ko na hindi ko maalaala. Yun. Talagang direct confession yan. Ano? Kaya yun ang gusto ng Diyos. Yung may tiwala ka na sobra sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat ng yugto ng buhay mo. Oh. Kung yung kapatid ni Magdalena, 4 days na sa sementeryo, ha? Sobra ng baho. Pero dahil maganda ang intention ni Jesus sa ama niya, Father, nagkandaiyak si Jesus na nagmakawa sa kanyang ama. Bakit niya ginawa? Hindi para maging popular ang pangalan niya, hindi. Kundi maging witness sa mga tao na siya nga anak ng Diyos. Dahil walang tao naniniwala. Katulad ng halimbawa, may mga aral. May taong gustong makinig, may taong hindi makinig. Anong gagawin mo? Ipagdasal mo yung ayaw makinig para ang liwanag ni Kristo mapunta sa kanila. Ipagpatawad mo yung mga taong sumasakit sa kalooban mo. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Kailangan malawak ang pangunawa mo. Kailangan malawak ang pagpapatawad mo sa kapwa. At saka hindi ka mamimintas sa mga taong nakikita mo na salungat o halimbawa may matigas ang ulo. Hindi mo yun kundi idadasal mo ng tahimik. Pumunta ka sa kwarto, idasal mo ng tahimik na walang pag-judge. Yun. Doon nagkakaroon ng quick deliverance. Doon nagkakaroon ng realization, yung panalangin mo dahil hindi ka naghuhusga. Yun. Laging open purot. Kung halimbawa, may na nagtatampo, itutuloy mo lang yun ng dasal mo. Na Lord, itong si ganito, sugatan. Ikaw naman ang nakakaalam kung anong kalooban ng taong ito. Kayo na po ang bahala. Hari nawa, i-guide mo itong tao na to para magbalik loob sa'yo. Oh. Sa kakadasal mong ganon, magkikrystallize doon sa mga taong dinadasal mo tapos malalaman na lang, ay, pasensya ka na, Aurel. Noon, hinusgahan kita eh. Patawarin mo ako. Ikaw naman, lumapit ang tao sa'yo, humingi ng tawad, huwag kang mag-hold up. Kasi ikaw na ang kakarga ng kasalanan. Ganon yon. Tanggapin. Bigyan ng open door na magbalik loob ng Diyos. Magbalik loob sa Diyos ang At ikaw din, pag nagpatawad ka, tunay kang Kristiyano. Tunay kang disipulo ng Diyos kung marunong ka magpatawad. Wala na. Ganda naman. Ang ganda ng aral. Mother, yung pag sa family tree,